Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Barangay Ginebra San Miguel, lamang na 3-2. Ano nga ba ang sinabi ni Coach Tim Cone kay Scotty Thompson? At ito, pag-usapan naman po natin, ano nga ba ang nangyari sa pagitan ni na Coach Chot Reyes at Poy Eram? Ano nga naging paliwanag dyan ni Coach Chot Reyes? Tara, sama-sama po nating pag-usapan yan, talakayin sa video ito matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat ng shoutout natin nasa dulong bahagi po ng video ito. Sa panalo ng Barangay Ginebra San Miguel, pinangunahan sila ni Mr. Tuwitol Scotty Thompson sa Game 5 ng kanilang Best of 7 Final Series ng Tokentex Tropang Giga. Double-double performance ang ginawa ni Scotty Thompson matapos nga po siyang magtala ng 16 points, 10 rebound, 5 assist, 2 steal. Sapat yan para ungusan din nila ang 10 puntos na kalamangan sa halftime ng Tokentex Tropang Giga, 45-35. At nang matapos ang third quarter, lamang na nga po dyan ang Chin Kings, 57-56, at nagtuloy-tuloy na yan hanggang sa dulo ng fourth quarter at tuluyan na nilang angkinin ng panalo 73-66 para iangkla ang 3-2 leads sa serye. Isang panalo na lang, may uwi na ng Barangay Ginebra San Miguel ang 49 season PBA Commissioner's Cup title. Pinakita nga po ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang tikas sa harap ng 12,447 na nanood ng live dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Kahit si Justin Brownlee ay gumawa ng malaking shot down the stretch at yan talaga ang naging inspirasyon ni Mr. Tuwitol Scotty Thompson, at si Coach Tim Cone na mismo ay aminado na nagbigay sa kanila ng pag-angat ng ang mga mahalagang basket ni Scotty Thompson, dahil sinabi nga po ni Coach Tim Cone na pangit ang kanilang panimula sa first half. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Hindi maganda ang laro namin sa first half. Naglaro kami sa first half na parang second gear at naglaro sila ang Tokentex na parang fourth gear. Alam namin na sa halftime kailangan naming pataasin at maglaro ng mas mataas na gear para magkaroon ng pagkakataon. Naglaro nga daw po ng mataas na gear ang Barangay Ginebra San Miguel kasama ni Scotty Thompson sa second half, na siya nga pong tinanghal na best player of the game, dahil mismong si Coach Tim Cone ang nagsabi na napakaraming ginawa ni Scotty Thompson sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Narito pa po mga dagdag na sinabi ni Coach Tim Cone patungkol sa magandang inilaro ng kanyang prize point guard na si Scotty Thompson. Sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Sabihin ko ito kahit wala ka rito, Scotty. Napakaraming ginawa ni Scotty na hindi lumabas sa scorecard o sa mga puntos o sa mga rebound. Makukuha niya ang mga bagay na iyon, pero ang kanyang epekto ay mas malaki kaysa doon. Makikita mo yan, I think, more today than just about any time. Na-inspirasyon lang niya ang buong team. That kalawit rebound na meron siya, amazing. Yan nga po ang sinabi at papuri ni Coach Tim Cone kay Mr. Tuwitol Scotty Thompson. But syempre mga shooters, hindi lang naman talaga kay Scotty Thompson umiikot itong Barangay Ginebra San Miguel. Again, total team effort. Tulad na nga lang po ng naging ambag ng kanilang import na si Justin Brownlee. Nakita natin yung Justin Brownlee nung first half, 2 points lang. Pero 16 points sa kanyang naiambag pagdating ng third quarter hanggang sa dulo ng bakbakan ng fourth quarter. Sa kanyang kabuang 18 points, katuwang din po dyan yung 11 point ni Japet Aguilar. Itong Maverick Hamnisi na magandang ipinakita, kumamada rin ng 11 points. Etong si Stephen Holtz, pagamat meron lamang po siyang 3 puntos, pero yung pagpapahirap niya sa import ng Tokentex Tropang Giga na si Ronde Hollis Jefferson, sobrang malaking bagay po yon. Ang tanong na nga lang po ngayon, kung magtutuloy-tuloy na nga ba etong arangkada ng Barangay Ginebra San Miguel, magtutuloy-tuloy ng mga ba yung momentum sa kanila at maiuwi na nila ang kampyonato this coming Wednesday, or hihirit pa ng hanggang Friday na game eto nga pong Tokentex Tropang Giga. Yan po yung ating aalamin at tutunghayan this coming Wednesday kung magbabagsak na ba
ng Pulang Lobo ang Barangay Ginebra, San Miguel. At ito't pag-usapan naman po natin, etong nangyari naman patungkol kay Coach Chot Reyes at kay Poy Eram. Medyo na-touch nga po si Coach Chot Reyes sa naging verbal sparring nila ni TNT Bigman Poy Eram sa third quarter, huddle ng Talk and Text tropang Giga. Sinabi nga po ng outspoken mentor na binigyan lang niya ng piece of advice ang veteranong Bigman sa timeout na tinawag niya matapos nga pong gumawa ng 6-0 run ang Barangay Ginebra San Miguel na nagtapos pa ng two-handed slam dunk ni Japet Aguilar para maibaba ang kanilang kalamangan sa 47-43. Nakita nga po sa video ang mainit na sagutan ni Coach Chot Reyes at Poy Eram. Nakita si Eram na nagtapon pa ng tuwalya at nakita mo na kitang-kita natin mga shooters yung or halatang-halata yung pagkainis ni Poy Eram, at itong si Coach Chot Reyes naman ay lumayo na sa huddle. Narito po naging pahayag ni Coach Chot Reyes sa ulat ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Sabi ko, kung hindi ko siya mapagsasabihan, di siya nang mag-coach na lang. Yan nga po ang sinabi ni dating Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes, na ngayon nga po ay sinusubukang maging kampiyon muli etong kanyang Talk and Text tropang Giga. Etong si Eram, sinubukan pang kausapin ni Ray ng Batak na pinigilan papalayo. Eto namang si Kelly William, kinausap din. Eto nga pong si Poy Eram, shooters, pero talagang hindi mapakalma yung nga pong 35 years old Bigman na si Eram, na hanggang sa umatras na nga lang sa dulong bahagi ng Talk and Text bench. At ito talaga yung ayaw ng mga coaches, mga shooters, yung hindi coachable yung player mo. Mahirap ito kasi makakasira ito ng kanilang laro. Unang-una yung laro nila sa loob. Even yung import nila parang nawala ng gana, si Ronday dahil siguro sa nakikitang pag-uugali nila. At saka hindi talaga dapat pinapakita yung ganitong pag-uugali. Unang-una, nasa national television ka, basketball player ka, huwaran ka dapat, baka gayahin ka ng mga batang player. Dapat respect coach, respect each other para maayos ang inyong kupunan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn, pero katulad ng ating nakagawian. Shoutout po kina